Konnichiwa! For today's video, iluluto natin yung butternut squash na binigay ni Sis Abby. Galing daw yun kay Sis Ellen na ninang ni Yuna. Thank you so much po. Grabe ang mga provisions ni Lord, no? Minsan nagugulat na lang kami na may mga nagbibigay ng pagkain kagaya nitong butternut squash para mailuto for Yuna at may ma-vlog din. May nagbibigay din ng mga diaper, gatas, mga laruan, mga damit. Hindi ko man kayo ma-mention isa-isa pero maraming salamat po sa mga taong nagdadasal din for our family. Lubos-lubos po ang aming pasasalamat at kayo man po ay kasama rin sa mga prayers namin. Kaya isang napakalaking blessing na magkaroon ka ng community na pinagpipray ang bawat isa. Yung walang inggitan, walang siraan, walang bastusan. Napakalaking factor sa mental health and spiritual life natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Kahit sa Bible nga binanggit na dapat maging matalino tayo sa pagpili ng mga taong pinapapasok sa buhay natin. Maging magaling sa pagpili ng mga kaibigan, pagpili ng mga mabubuting tao na nakapaligid sa'yo. Yung genuine ang concern, may respeto sa boundaries ng bawat isa, isang napakalaking pagpapala na yun. At lalong ibibigay yun sa'yo kung tayo mismo ay hindi toxic na kapitbahay, kung tayo ay kamahal-mahal na kaibigan, at higit lalo kung tayo ay mabuting tao. By the way, habang nagbabalat ako dyan, nag-iisip na ako kung anong luto gagawin ko dito. Nakabili rin kasi si hubby ng sitaw. Balak kong i-adobo yung sitaw. Tapos ito naman ay steam na lang for Yuna. Sobrang dami at time consuming din kung magkaibang putahe pa ang lulutuin ko. Kaya kako gagataan ko na lang. Mabuti na lang may mga natira pang nor ginataang gulay mix pa dito. Galing pa ito ng Pinas. Dala namin nung bumalik kami dito sa Japan. Alam niyo kagandang balatan itong kalabasa. Malambot lang yung balat niya at sobrang nipis. Normally makapal at matigas yung balat ng mga kalabasa na nabibili ko dito. At kakaiba rin yung texture nila. Ang texture nitong kalabasa ngayon ay parang unripe melon. Basta ganung level yung lambot niya. Even yung color niya ay parang ripe na melon din. Tatlo pala yung binigay ni Sis Abby, dalawang maliliit at isang mahaba. Yung isang maliit ang binigay kay Caleb at kaunti pa lang naman ang nakakain niya. Dalawa nga ang binalatan ko para lang makita yung difference nila. Magkaiba sila ng kulay at texture. Medyo mas matigas din itong mahaba at much lighter yung yellow niya. Hindi ko pala iluluto lahat at may naiisip akong ibang recipe pero i-slice ko na rin later para iluto na lang sa susunod. Itong sitaw naman dati ko nang nahimay at sabi ko nga originally i-adobo ko sana. Nauna ko na nga ipainit yung pan, saka ko nilagyan ng mantika nung mainit na. Sibuyas at bawang lang din ang ginamit ko dyan. Igisa lang hanggang sa lumabas na yung aroma niya. Once fragrant na, pwede na rin ilagay yung karne na pansahog. Sa Pinas gumagamit ako ng tinapa pero hindi tayo nakapagdala kaya itong karne ilalagay ko. Lagyan din natin ng ground pepper. Igisa lang for about 2 minutes with constant halo ha para hindi siya masunog. Nilagay ko na rin agad yung sitaw at manipis lang naman yung slices ng karne. Kaya madaling lumambot lang yun at sabay na maluluto with the gulay. Alam nyo habang ginigas ako tong sitaw, nagdadalawang isip ako kung i-adobo ko ba o gagataan ko na lang. Miss na miss ko na kasi ang adobo nito. Dahil torn nga ako between this and that, sabi ni hubby, bibili na lang daw siya ulit. Ayun, doon na tayo sa latter. Gagataan na lang natin. Nilagyan ko na rin pala ng ground pepper at asin para mas bumango. Konting gisa lang, saka ko nilagay yung squash. Habang nagigisa, prepare ko na rin yung nor ginataang gulay mix. Nilagay ko lang lahat yung laman sa bowl, saka ko nilagyan ng hot water para tunawin yung mixture. Make sure na walang residue bago ilagay sa pan. Pinuno ko pala ng water yung bowl para tama yung dami nang mapalambot niya ng maayos ang gulay. Ako kasi mas gusto ko ng overcooked siya. Pero kapag mga nilagang gulay, mas gusto ko na barely cooked lang. Hindi lang ako sure kung gaano katagal bago napalambot yung gulay. Anyways, bago pa naubos yung sabaw, malambot na rin yung mga gulay. Mas masarap kasi ang ginataan kung may konting sabaw at iyon ang nagpapasarap lalo sa kanin. Tabe masyo.